Welcome para po sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig na padala ninyo sa amin. Ating itatampok ngayon at bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas tungkol sa sarili ninyong kwento ng pag-ibig, napatid kong pupukaw at aantig sa puso at damdamin ng ating mga taga-subaybay. Narito at inyong dinggin ang kasaysayang padala sa atin ni Jerry ng Diliman, Quezon City. Ganito niya nais na ilahad ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, good afternoon po. Una sa lahat, nais ko po muna kayong pasalamatan sa mga pinatutugtog ninyong awitin. Nagkakataon po kasi na halos lahat ng ipineplay ninyong kanta ay mga paborito ko. Ako nga pala si Jerry, natubong Masbate pero kasalukuyang naninirahan sa Diliman, Quezon City. Avid listener ninyo po ako mula nang lumuwas ako ng Maynila nang magbinatan ako. Nakilala ko po ang inyong istasyon sa tita ko na tinutuluyan ko noon. Wika nga ng kanta, ang pakikinig sa inyo'y isang hard habit to break. Dahil hanggang sa humiwalay na ako sa tiya ko ay heto at patuloy pa rin ang pakikinig sa inyo. At sa pagkakataong ito, gusto ko namang maging bahagi ng inyong programa sa pamamagitan ng paglalahad ng aking sariling love story. Sa edad na 40 ay naranasan ko na ang lahat ng hirap sa buhay. Sa totoo lang, bata pa lang ako noon ay nakamulatan ko na ang paghihikahos o kahirapan sa buhay. Hindi biro ang naging buhay namin noon sa probinsya dahil lahat na ata ng klase ng trabaho ay napasukan at nasubukan ko para lang maigapang ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Kuya, tanda-tanda ko pa. Kailangan ko munang tapusing bayuhin ang ilang sako ng palay bago pumasok sa eskwelahan para may maibigay na panggastos kina nanay. Isa po ako sa mga tipikal na probinsyano na iniisip na ang pagluwas sa Maynila ay ang tanging solusyon para makaahon sa kahirapan. Kaya't nang makatapos ako ng high school, ay agad akong nagbalot-balot paluwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Sa pag-asang makatutulong ako sa pamilya at makapagtatapos din ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Akala ko magiging madali na ang lahat sa oras na makatapak ako sa Maynila. Pero mali pala ako. Hindi pala ganun. Dahil sa high school graduate lang ako, kuya, bata pa ay nahirapan akong makahanap ng trabaho. Pero hindi pa rin po ako sumuko. Lahat ng klase ng trabaho at pagkakakitaan ay pinasok ko na. Naranasan ko ng maging barker, takatak, vendor, magtataho, messenger, at construction worker. Pero sa pagiging construction worker talaga ako nagtagal, kuya. Pagkatapos ng isang kontrata ay lumilipat naman ako sa iba para hindi mabakante. Pero darating talaga tayo sa punto na lalo pang susubukin ng Panginoon ang ating katatagan. Dala ng aking kabataan ay nagpadala ako sa kapusukan. Nagpatangay ako sa pambubuyo
ng barkada at sa tawag ng laman. Kaya nakabuntis ako, kuya. Dahil sa bata pa nga ako noon, hindi ko alam ang gagawin ko nung mga panahong iyon, kuya. Pero hindi pumasok sa isip ko kailanman na ipalaglag ang bata. 21 anyos ako nang ipinanganak ang aking anak. Sabi ko nga, ako na ata ang pinakamasayang tao noon sa buong mundo. Nang sa wakas ay nasilayan ko na ang aking anak. Totoo palang lahat, ang pananaw sa buhay ay magbabago sa oras na magkaanak ka na. Abay, mas lalo akong nagsikap at nagpursige para mapalaki ko ng maayos ang anak ko habang tumutulong din kina nanay sa probinsya. At sa awa po naman ng may kapal, ay napupunan ko naman ng maayos ang mga pangangailangan ng aking anak na si Jacob. Noong mga panahong iyon, akala ko kumpleto na ako. Masaya naman kasi ako sa buhay ko kasama si Jacob. Maayos din naman ang relasyon namin ng nanay niya bilang magkaibigan. Hindi po kasi kami nagkatuluyan ng nanay ni Jacob dahil wala naman talaga kaming relasyon nang mabuo siya. Akala ko masaya na ang buhay ko, pero meron palang mas isasaya pa. 30 years old ako nang makilala ko, kuya, si Rhea. Anak siya ng foreman namin sa construction. At una ko siyang nakita ng misay inihatid niya sa site ang blueprint na project namin na naiwan ng tatay niya sa bahay nila. Kuya, maganda si Rhea. Pabait din siya at palangiti. At isa pa, masarap din siya magluto dahil sa tuwing dadalaw siya sa site ay may dala-dala siyang merienda para sa tatay niya at para sa amin. Sinadya ko talagang maging close kay Rhea. Dahil umpisa pa lang ay crush ko na siya talaga. Dinaan ko nga sa biro ang mga pahaging at pagpapapansin sa kanya. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa. Kinuha ko ang cellphone number niya, kung kaya't nagkaroon pa ako ng chance na mas makilala ko siya ng lubusan. Tuwang-tuwa nga ako, kuya, sa tuwing napapadalas ang pagbisita niya sa site. Pakiramdam ko noon, ako talaga ang dinadalaw niya. At sa pagdaan ng mga panahon, ay lalong lumalim ang pagtingin ko kay Rhea. At ng mga panahong iyon ay gustong-gusto ko na siyang ligawan. Gusto-gusto ko nang ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko sa takot na maunahan ako ng iba. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nangangamba ako, natatakot ako sa magiging reaksyon ni Rhea. Nangangamba ako na baka hindi siya pumayag at magkaroon ng lamat ang aming pagiging magkaibigan. Bukod pa doon ay mas ikinatatakot ko ay ang posibilidad na hindi niya matanggap ang nakaraan ko at ang anak kong si Jacob. Sa kabila ng mga takot ko, ay nilakasan ko ang aking loob. Sabi ko noon, kung kami talaga ni Rhea ang para sa isa't isa, ay matatanggap niya ang aking anak. Matatanggap niya ang mga pagkakamali ko noon. Bago kami umuwi mula sa maghapong pagkatrabaho ay niyaya ko pa si Rhea na kumain sa labas. Nahihiya nga ako, kuya. Dahil sa isang karinderya ko lang siya dinala at hindi man lamang sa isang fast food chain o restaurant. Pero walang arte si Rhea. Okay lang siya sa kahit saan. Bagay na nagustuhan ko naman sa kanya.
At habang kumakain ay unti-unti kong inihayag sa kanya ang tunay kong damdamin. Hindi nga ako makatingin kay Rhea sa tindi ng kaba ko na baka hindi pa nga ako nakapagpapasimula ay matuldo ka na agad ang lahat sa aming dalawa. Well, ating balikan ang kasaysayang padala sa atin ni Jerry ng Diliman, Quezon City. Muli nating tunghayan at inyong pakinggan sa kabuuan ang inilalahad sa kanyang kasaysayan. Kuya Larry, habang kumakain kami noon sa isang restaurant o sa loob ng isang karinderya, ay unti-unti kong inihayag sa kanya ang tunay kong damdamin. Hindi nga ako makatingin kay Rhea sa tindi ng kaba ko na baka hindi pa nga ako nakapagsisimula ay matuldo ka na agad ang lahat sa amin. Pero laking gulat ko, kuya, nang sabihin niya sa aking gusto niya rin ako at binibigyan niya ako ng chance na manligaw sa kanya. Kagaya po ng mga napapanood natin sa telebisyon, ay napatalon ako at naghihiyaw ako, kuya, sa tuwa. Abay, daig ko pa ang nanalo sa loto. Pinayagan pa lang akong manligaw, ay gano'n na lamang ang labis kong katuwaan. Ano pa kaya kapag sinagot na niya ako? Tumagal ng 1 buwan ang panliligaw ko kay Rhea bago niya ako sinagot. Pinili ni Rhea na itago sa papa niya ang namamagitan sa aming dalawa. Baka raw kasi madamay ang trabaho ko at baka raw bawalan na siyang pumunta sa site. Noong una ay tutol na tutol ako dahil gusto kong maging legal kami at hindi nagtatago. Pero napapayag din niya ako. Lalong tumindi ang pagmamahal ko kay Rhea nang makita kong tanggap niya ang anak ko. Tuwang-tuwa nga raw siya kay Jacob dahil sobrang bibo at palakwento. Sa tuwing nakikita ko silang magkasama noon, ay laging pumapasok sa isip ko ang magiging pamilya ko sa hinaharap. Simula kasi nang makilala ko si Rhea ay palagi na siyang parte ng mga plano at pangarap ko sa kinabukasan o sa future naming pamilya. Isa na lang talaga ang kulang, kuya. Yun ay ang maging legal kami sa papa niya. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. 1 taon na kaming magkasintahan ni Rhea nang mabisto kami ng kanyang tatay. Nagpunta kami ni Rhea at Jacob noon sa isang mall para manood ng sine. Nagheto't makasalubong namin ang tatay niya. Hindi namin alam kung paano magtatago. Dahil kitang-kita talaga kami ng papa niya. Hindi rin kami makapagsinungaling dahil halatang-halatang may namamagitan sa aming dalawa. Dahil magka-holding hands kaming dalawa ni Rhea. Sa huli, wala kaming nagawa kundi ang umamin sa kanyang tatay. Abay, galit na galit ang papa ni Rhea. Hinilas siya nito, papauwi at hindi na natuloy ang plano naming panonood ng sine. Nag-text sa akin noon si Rhea at sinabing pinagbabawalan na siya ng tatay niyang lumapit sa akin. Pero dahil mahal na mahal ko si Rhea, kahit na alam kong magagalit ang tatay niya, ay naglakas loob pa rin ako. Hindi ko siya kayang isuko ng ganun-ganun na lang. Mahal ko si Rhea at handa akong gawin ang lahat. Matanggap lamang kami ng pamilya niya. Makailang ulit kong
Makailang ulit akong ipinagtabuyan ng papa ni Rhea pero sadyang makulit ako, kuya. Ilang buwan akong nagpabalik-balik sa kanila sa pag-asang makukuha ko rin ang kanilang permiso. Maging ang anak kong si Jacob ay tumutulong na ring manuyo. Nagpabalik-balik ako hanggang sa napagod na lang siguro ang tatay niya sa pagbabawal sa amin. Dumating na lang ang araw na malaya na kaming nakabibisita ni Jacob sa kanila. At magiliw naman kaming tinatanggap ng nanay niya. Paging ang nanay ni Rhea ay tuwang-tuwa na rin sa anak ko. Siguro nga ay lucky charm ko talaga itong si Jacob. At sa paglipas ng panahon, ay naging malapit na rin ako sa pamilya ni Rhea. Malibang na lamang sa tatay niya, na hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang pagtutol sa amin. Pero magkagayon man, ay hindi na rin ito humadlang sa relasyon naming dalawa ng kanyang anak. Naipakilala ko rin si Rhea sa nanay ko, at tuwang-tuwa ako nang makita kong naging malapit agad sila ni nanay sa isa't isa. Makalipas ang 4 na taon, ay niyaya ko na siyang magpakasal. Noong una ay nag-aalangan pa nga akong yayain siyang magpakasal dahil alam kong hindi ko kayang ibigay sa kanya ang pangarap niyang kasal. Pero laking pasasalamat ko sa dakilang lumikha na maging maunawain si Rhea. Kahit naging simple lamang po ang seremonya ng aming kasal at ang naging handaan sa amin, ay nakita ko pa rin ang labis-labis na kasiyahan sa kanya. Sa ngayon ay 5 taon na kaming kasal ni Rhea, kuya. At masasabi kong dumarating man sa punto ang mga pagsubok, pero kailanman ay hindi kami bumibitiw sa isa't isa. Kuya, 2 na nga ang anak namin at may isang supling pa sa sinapupunan ni Rhea. Sabi ko nga, abay, jackpot siya talaga sa puso ko. Maraming salamat po sa pagpili sa aking liham, isang karangalan pong maging parte ng tipanan. Sa libo-libong sumusulat sa inyong palatuntunan. At naway magtagal pa ho kayo ng mahabang panahon, tumagal pa ang inyong programa sa radyo. God bless po sa inyong lahat yan sa DWWW. Ang sa inyo'y lubos na gumagalang. Masugid mong taga-subaybay, taga rito sa Diliman, Quezon City. Ako po, si Jerry. Well, mga kaibigan, aking inilahad at ibinahagi sa inyo ang isa na namang makulay na istorya ng pag-ibig at sana po ay naibigan ng lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man sa inyo, alam kong may special ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Marahil ay tinatago lamang ninyo. Abay, halika na po kayo at ibahagi sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatangin ninyong kasaysayan na sadyang tumatak sa inyong isip, puso at damdamin. Ito po naman ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry.